Guys, magandang araw sa inyong lahat, And welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, it's been almost end of the year, So, December ngayon, patapos ng taon, patapos na ang stag season. So, bilang pagtatapos ng stag season, I will do my recap, I will update with you ng mga natutunan ko last year na hindi ko na gagawin this year. So, it's really important na taon-taon, ine-evaluate, ina-assess natin, So, nagbabacktrack tayo sa records, tinitingnan natin objectively kung ano yung mga manok talaga natin, ano yung result, ano yung magandang nangyari, ano yung masamang nangyari, ano yung mga kailangan i-improve, Kasi, kumbaga, we really have to be honest with ourselves, in order for us to really get what we want sa breeding, not just in breeding, but in everything in life. So, how you do anything is how you do everything, sabi nga nila. So, anyway, i-update ko kayo sa mga natutunan ko. So, nung stag season, last year, so, nung gumagawa ako ng breeding plan, as well as nagsasalang ako ng breeding, basta magaling, okay na sa akin yun, kahit medyo malaki ang manok, matangkad, basta magaling ang broodcock, okay na ako dun. So, bias ako sa galing, Bias ako sa galing, bias ako sa bloodline. Magaling, ito yung bloodline niya, okay na ako dun. I-spar ko yan ng ilang beses, pag magaling, okay na. Importante sa akin ang magaling, So, lahat naman. Sa akin kasi, pag broodcock, talagang kailangan magaling. Importante kasi para sa akin, talagang nakalimitahan ang karakteristik ng tatay, Ang karakteristik ng tatay. So, that's why I rarely use mga two-way na lalaki. Kung magti-three-way ako, Kung magti-three-way ako, ang lalaki ko is always pure and ang babae ko will always be two-way. So, ganyan ako gumawa ng three-way, But not two-way ang lalaki, tapos ang babae ang pure, So, kumbaga, maraming lumalabas na sabog na linyada, sabog na ugali, sabog na karakteristik ng manok. Pag two-way ang broodstag, the most na ginagawa ko sa broodstag, kung two-way man siya, is 3/4, 1/4, kasi may isang dominant blood dapat. May isang dominant blood na magbabato ng character. Sa ako siya ibibreed sa isang purong babae, so effective pa rin yun, Effective pa rin para sa akin. 3/4, 1/4, but not half enough. Pero bukod dun, I have a very great discovery. Kasi ang breeding ko, actually, ang pinaka-paborito ko sa lahat is stag fighting. So, ang breeding ko pang stag kasi financial-wise, tingnan nyo. Ang stag, 8 months, 9 months, 9 and a half, magagamit na natin. Kung commercial tayo, 7 months, mabebenta na natin. Pag cocks naman, minimum 3 years old. Kung gusto mo talagang maasim na maasim or talagang magulang age cock, 3 years old pataas. So, 7 months, dapat na ibenta mo na ang manok. So, kung pinatagal mo siya ng 3 years, so ibig sabihin, imbis na nakaikot na ang pera mo sa loob ng 3 years, ng 3 beses, naging stagnant siya. Napunta siya sa cocks. So, and hindi mo pa alam, minsan may madidisgrasya, so lugi ka, So, sabi nga ng isang kaibigan ko, as per computation niya, to maintain a fighting cock nowadays, pag magpapalugon ka, ang pwede mong gastusin is 300 pesos per month sa isang manok. So, kung may pinapalugon ka na 100, so 30 mil, 30 mil ang 100 manok sa isang buwan. So, ganun ang gastos ngayon. So, kung 300 pesos per month, 3,600 per year, times 3 years. So, 10,000 plus ang puhunan mo sa isang cocks. Tapos, tatawaran sa'yo ng 8,000 lang. So, lugi. So, kailangan ang palugon natin, mga super talaga. And premium din ang presyo, of course. Pero anyway, doon tayo sa stag, Kasi sabi ko, itong paborito ko dahil pare-pareho tayo ng edad. And may mga paraan para mapamature mo, mapaburus ko mo ng maaga ang manok mo, Unlike sa cocks, kung mapilitan kang ilaban ng 2 years old, ang kalaban mo 5 years old, medyo may kalamangan sila. So anyway, dun tayo sa stags, So, ngayon, nag-adjust ako sa breeding ko sa stags. Dati sabi ko nga sa inyo, di ba? Bias ako sa bloodline, bias ako sa galing. Tapos malaki matangkad. Kasi ang rason ko, pag malaki matangkad, pag pinalugon ko siya, makikinabangan ko pa rin. Totoo naman. Unlike nung pag nag-breed ako ng mabababa, pag stag hindi mo siya magamit ng mababa, hindi mo na siya magagamit ng tuluyan. Kasi parang class B na siya.
kahit magaling. Kasi may exam pa, hindi pa pwedeng ilaban sa gitnaan, hindi pa pwedeng ilaban sa malalaking labanan. So, yun ang prinsipyo ko ng breeding. Ngayon, come harvest time, come fighting time. Ang naging problema ko, pag harvest ko, binibitaw ko na, putya. May mga 2-3, may mga 2-2, may mga 2-250. Eh paano pag hinanda mo pa yun, nilagyan mo pa ng katawan, di-reject na sa istagan. So kung 2-3 na siya ng istag, papalugunin mo pa siya ng 3 taon, malamang 2-8, 2-7 na siya. Sa loob ng 3 taon. So reject na naman siya sa istag. So ang laki ng gastos natin sa maintenance, ang laki ng gastos natin magpakain, yung pala, hindi rin naman natin magagamit. So kumbaga kung negosyante tayo, kung commercial farming tayo, is really important very important ang ROI, ano? So return on investment. Very important na liquid tayo, very important na umiikot ang pera natin. So kung nakapagpalabas tayo ng puro oversize, although may market naman, may mga Vietnamese, may mga Cambodian na mga kaibigan natin na bumibili, pero hindi naman natin alam kung kailan sila pupunta, no? So katulad ko ngayon, may mga 50 ako na mga oversize, 2.6, 2.7 kilos. So talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko dun eh. So napagulang ko na sila. So maayos naman mamalo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Anyway, so sayang. So ngayon, ano yung napagtanto or ano yung naisipan ko? Ano yung improvement na ginawa ko? So ngayon, ang pinili ko na lang sa istagan, mga medium station. Yung mga brood stag na ginamit ko ngayon, ngayong season na to, puro medium station. Kasi napansin ko last year, yung mga medium station ko na mga brood stag, yun ang nagpalabas ng maraming stags na magagamit. Yun ang nagpalabas ng maraming stags na magagamit. Yung mga paborito ko na matatangkad, ang gaganda ng tayo, malalak, matipuno, magagaling ang anak. Ang problema, oversize. 2-2, 2-3, ayaw bilhin ng buyer. So in short, naiwan sa akin. Hindi ko naman pwedeng palagunin kasi mas lalo akong malulugi. Kasi pag pinalugon ko nga, 2-7, 2-8, 2 years old, isipin mo, 2-6 na siya, 2-7. Pag pinalugon mo ng 2 years old, tapos pag ilalaban mo naman sa mga derby, open weight siya. So ang open weight na mga 2.6, 2.7, ang kalaban mo niyan, mga imported or mga age cock, mga 5 years old. So talagang hindi advisable. So sa mga kapwa ko breeder, sa mga beginners, tandaan nyo, no? Pag nag-breed kayo, kung gusto nyo magpalabas ng istag, na pang-istag lang, saktong-saktong palaban sa istag. So medium station lang gamitin natin, ano? Medium station lang gamitin natin na mga brood stag. So pag mga high station ang babae, ang ginagamit ko low station na lalaki. Para ma-compensate, ano? Para ma-compensate. Kasi pag gumamit ka ng high station na lalaki, gusto mo matangkad, gusto mo malaki, pag malaki rin ang babae, pag binird mo yan, hindi mo magagamit sa istagan. At hindi mo rin pwedeng palugunin kasi 2-3, 2-4 na sila. So, yun ang greatest realization ko. So, ngayon, lahat ng pagpumunta kayo sa breeding pen ko, makikita nyo, lahat ng gamit ko na pang battle cross, medium station. Pero ang panggawa ko ng materyales, mga high station. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko na to dati, down the line, yung regression ng trend ng physicality nila dahil nga semi-inbred sila, so bumababa, lumiliit sila. Kaya importante sa breeding materials na as much as possible, kung pwede tayo makakuha ng puro ng matangkad, yun ang gawin natin na baseline para along the way, hindi siya masyadong bababa. Tapos, yun nga, pag pinipili ko ang gano'n, of course, may lumalabas na medium station. Ang mga medium station, sila naman ang ginagamit ko na panggawa ng battle cross. So yun ang greatest realization ko ngayong last year na breeding season na ini-improve ko na ngayong season. Kaya I'm really excited na rin naman sa palabas next year ng breeding ko ngayon. Kasi lumilinaw na kung ano yung mga dapat paramihin, lumilinaw na kung yung mga nananalo sa akin, sa mga buyers ko. So I'm really proud and I'm really happy with the small accomplishment I have. Alam kong malayo pa ang journey ko, malayo pa ang career na tatahakin ko. Pero I'm getting there and I will get there. And I will see you there. Kayo din, sa mga kapwa natin sa bungero, nangangarap na magkaroon ng farm at mapunta doon sa level na gusto nating labanan, huwag kayong mag-alala guys.
darating din yan, magagawa mo din yan. Kasi nag-umpisa rin ako, katulad nyo, na nangangarap lang din, and ito ngayon, unti-unti ko na siyang nabubuo. So maraming salamat sa inyo guys, and Merry Christmas.